7 Ayan na. finals. First ever in MPL Philippines history, nakakita tayo ng back-to-back best of 7, game number 7. At narito na po tayo. History in the making. It's Team Liquid in the Philippines and Onyx as Wow. well. Magkikita blue side para sa TL, Onyx red side. At patapos na nga ang ating banning phase, Chantel. Oo, binan nila dito si Fredrin. Ayaw nila yung mga makukulat na mga heroes. I think for Coach, why not? Ang pinaka-deal breaker niya dito as much as possible. Kung kaya niyang ipag-assassin si Carla TZ, yun ang pinaka-gusto niya mangyari para ganun din ang magiging trajectory ng kanilang draft as they ban out Wow. sa Lucas. Once again, the Lucas is taken away. Hindi na rin natin nakita yung Mathilda. First pick for Team Liquid Philippines. Ano kaya ang ipaprioritize si Coach RC? Locks in the Luoyi. And Parang- Chef Sanji is cooking once again. Parang nagbaliktad na yung sitwasyon at dati ang sigaw is kapag ka si Super Prince yung kumuha ng Luyi pero iba rin ang sigaw. Oh! Pero ang sagot, ang mga arrows, ang mga bana ni Super Prince, Salpukan malala! Wala nang logic pa. Rekta Dito na. sa draft na to, kung ano yung comfort, yan ang ilalock. Kelra locks in the Harith. Si Lina, para kay Super Friends, nagwawala na si Burrito doon sa casting desk. sabi niya, grabe na yung approval. GC ko pa ba to? Parang lagi na lang nagagamit pa niya. Jokes aside, hindi na ako magugulat kung back shot ulit makikita natin. Kung comfort at comfort lang din, open pa yung Jawhead. And speaking of comfort, we have Hayabusa for Cartesi and the chip. Pabili. Oh my God! Comfort. Tsaka magkasama yung Luye tsaka chip. Pinagsabay na nila. Doble baliwan para sa TLPH. And the Hayabusa as well, locked in for Carl TZ. Back-to-back Hayabusa games para sa Young Goat. At ang reply dito ng Onyx ay yung Ling ni King Kong. Grabe. Wala nang logic to, Chantel. Oo, instant sagutan na talaga. Again, kung titignan nyo dito, very honest. Nung sinabi natin na nagsimula ang ating playoffs with the flex meta, tanggalin natin lahat ng mga meta check. Sagutin agad kung ano yung mga heroes. Pero kung titignan natin ngayon na nagtanggal na ng mga specific heroes, biggest question mo dito is kung ano yung magiging XP lanes for these both teams kasi napaka-crucial. Glue is still open. Ang dami mga moments na ginamit siya ni Sanford. Even from yesterday's game, pwede siyang iba na nila Coach Wynat dito. Same goes with the Phobius. Kasi nga naman, parang mahirap mag-select if there's a glue. Alam mo, gusto ko rin lang i-ground ulit eh. Maganda yung sinabi ni Midnight kanina. Sabi niya, kadalasan kapag wala namang Oo, flex, irritant. ay magandang kumuha ng jungle agad on the red side, third pick. And this is what Onyx Philippines did. Kahit pa sabihin natin na comfort na talaga yung pinupuntahan nila, grounded pa rin sa fundamentals yung drafting na pinapakita nila. At ngayon na papasok na tayo sa ating picking phase. Huling kring-kring para sa iyo, Sir Midnight. Naririnig niyo ba kami? Naririnig kita at pangungunahan na kita. Wala nang overthink. Yung back siya hindi na pinansin. Wala nang meta-meta dito. Comfort pick lahat ng nakikita natin from both Tinanggal sides. Phobius. Ang tanong ko dito, honestly, yung kay Kirk Doon yung may malaking question mark Kasi lagi kapag dating ng last game, no? Edith yung kinukuha nila. But so far, heavy contention din yung glue dito for both sides. So yun yung malaking question mark sa XP kung ano yung ilalabas ni Kirk at ni Sanford. At yun nga yung palitan na hinihingi natin, no? Parang ever-present si Glue dito sa seryeng Yup. ito. At kita kung bakit napaka-importante sa meta ng Glue. And I feel like if you are Onyx Philippines, magandang makuha ito eh. Pangontra din sa mga dikit-dikit na lalabas doon sa loob ng shortcut ng chip. But in terms of back row play, medyo mapag-iiwanan ata. Hard decision para dito kay Coach Wynok. Ano ang kukunin mo para makasabay sa Luoyi at pati na rin sa chip? Feeling ko mag-aano sila dito, since na limit na nga, ayan, Hilda. Kasi mayroon silang nga pang zone. Gatot, ay hindi na. Pwede ba sila magkatot actually? Pwede sila magkatot para if ever unbreakable, pasalubong doon sa mga lalabas pag din sa portal and even diversion play. Ngayon, pwedeng kuhanin yung glue. Ayan na. Kasi open yung glue, pinag-uusapan kasi natin, mahirap nga din naman kung post 5 mo yung sa kabila. So kuhanin na lang. Let's see if it's gonna be the Glue lock-in. Midnight, bukod sa Glue, ano pa ba yung mga hinihingi mo? CC or Esme, daming Esme, shields Esme. sa side ng Onyx. You can Oo, also Esme. argue na yung Vengeance CC dito ay napakadaya. Pero pwede rin naman tayong bigyan tayo ng classic Sanford, no? Apex Predator, mga Lapu-Lapu, Oy. Benedetta,
Mga ganong klaseng hero para sa XP. Pero mukhang hinihintay na lamang natin yung lock-in. And it's still going to be the glue Basic. locked-in. And Oheb on the Granger. Ang palitan na naman natin sa Gold Lane ay Granger and Harith. Pero this time si Oheb ang gagamit ng Granger. Palitan lang, no? Palitan na naman para sa magka-rival na ito. Lord. Last pick for Onyx Philippines. Midnight, ano na kaya ito? Florin, Angela, baliwan na! Last game naman! And let's see. Binatot. Ay, God. Ay, ang tagal hindi nagpakita nito sa playoffs, men! Comfort pick na nga ata ang ating nakikita. Halos lahat ng mga nakikita nyong hero sa kamay ng mga manlalarong ito ay mga hero na napagkatiwalaan na nila, mga hero na ang dami ng pinagdaanan at grabe ang mastery ng mga manlalaro natin dito. Champions Arena, mag-ingay! This is game number 7. Team Liquid Philippines kontra Onyx Philippines. Malalaman na natin ng sandali na lamang kung sino nga ba ang pinakaunang kupunan na magtatayo at mag-aangat ng Immortal Cup. Ihanda nyo na ang inyong mga damdamin na dahil pwede nating expect na talaga magiging balagbaga ng unang mga segundo na ating laban because this is the final moment for these teams. History in the making. Once again, we are in game number 7. Casters, pasok! Ang huling akbang sa pagiging immortal ay magsisimula na. Dalawang kupunan, parehong may layunin. Isang gustong mapatunayan na sila ang tunay na nararapat sa trono. Isigaw ang inyong suporta, Cavalry! Let's go! Napakatindi naman, pero syempre hindi magpapauli. What time is it? Napakainit ng Champions Arena ngayon, pero mainit din ang suntukan sa Land of Dawn. You have Super Prince on the Selena and the Chef on the Oh. Luoyi. Grabe yung palitan ng heroes. And of course, Kelra and Oheb, nagpalit lang sila doon sa Granger and Harith dito. Oo, matindi, no? Palitan kung palitan lang. At saka, nasabi na to ni Umi kanina, nilabas na lahat ng mga comfort heroes. Oo. So wala na, no regrets talaga. Kaya Oo, nga no eh. regrets. Ito yung ano, yung pag natalo ka, kapag nanalo ka, yung sasabihin lang ng coach sa'yo, nice try, binigay mo yung best mo. Yeah. Diba? Kahit kanina, nabanggit nga natin, more on straightforward na yung approach nila. Now or never na talaga. Balik tayo sa pinakahuling laban na magseselyo. Una mag-aangat ng Immortal Cup. Oo, kumbaga, isa na lang. Isang game na lang. Maraming objectives na nakaharang sa kanila, pero ang pinaka-importante, hawak nila yung mga kamay nila. Okay, una, Tempest of Blaze para kay King Kong. Nakaiwas naman dito sila, JP. Oo, matras na muna rin kagad. And nararamdaman na ng Team Liquid Philippines, may paunti-unting pressure na ibinibigay dito ang Onyx. Pero maaga ang konting ang salubungan doon at babalik Uy, muna sa uy. kanilang mga rotations ang mga junglers. Yung ikot ni Sanford, yung XP, pinadala nila sa mid para makapagpa-level 4 kagad yung glue para makapanggulo sa turtle. Pero ang ganda nung harang din ni Kirk doon sa taas. Hindi nakatawid basta-basta si JP. At yun yung gusto mo talaga, na somehow i-limit, i-restrict dito yung kalikutan nila, JP. And ngayon, diversion patungo sa taas. Yun na nga, makakasalubong dito si Kirk. Dalawa ang pumasok, pero di na lang din! Ano? Kaya lang tumama yung isang araw na may kasamang tropa ng Super Friends. Mapapatay pa din si Kirk. Yes, sir. Pero si Carlito ang baba na buhay! At nilinisin na rin siya ni King ang doon. Tapos play ni Gamel. 3 miyembro. Actually, 4 na miyembro ang humahabol sa kanya. Pero tumama naman yung isang araw. Tuloy Hindi pa. na tamang barilang. Sanford is winning. Nagamit yung spread. Grabe yung palitan ng aga pa! Okay, yung pa natatama. Pero ngayon, balik muna tayo sa pagong. Wala nang macro-macro to. Wala na. Suntukan, pindutan malala. TLPH and Onyx, yung pagong, ginamit lang nilang bait. Sabi nila, oo, may objective yan, pero suntukan tayo. Pero si Kelra, kabilang banda. Ito, sabi niya, ako, bahala na ako sa buhay ko, may disiplina, may diskarte din ako. Mature si Kelra. Nakita natin yan nung M6 Tower Lock lang yung gusto niya. Base lang naman ang kalaban mo. Oo, ngayon may salubungan na naman ng mga XP laners. Pero nagsisimula na nga ang Onyx Philippines para sa unang pagong ng laban. JP and Sanford na mataan na rin. Ngayon si King Kong, mabilisan lang makukuha yung unang pagong.
At babalik mo na sa rotation kasi itong si Kirk at si Sanford maglulukuhan lang naman yan. Eto, sa may banda baba, hindi naglolokohan to. Seryosong laban yan. Malaking bagay yan. Force yung player dito ni Oheb. Keep in mind, may Ling sa game. So every single time na ma-force yung battle spell dito, there's always that threat na iikot dito yung Onyx Philippines sa bandang ibaba. So even yung Louie ni Sanji, kailangan naka-reserva yung kanyang diversion play papunta sa may bottom lane. Pero ang kinaganda naman sa lineup nila is ang dami kasi nilang pang-respo. Meron pang chip na pwedeng gumamit dito na shortcut. And for the whole Grand Finals, ngayon natin nakita na magkasama ang isang Louie and Chef into one composition. Yeah, antindi nito Tsaka kung mararamdaman natin, Brusco and si JP, dito na lumalabas yung mga world-class na roamers kung gaano kaganda magbigay ng space, kung gaano kalupit magbigay ng setup, at kung paano sila po protekta doon sa mga gold laners nila. Grabe si King Kong, mainit ulo sa mga mid laner. Lagi na lang every time na nakapag-full clear na, lagi siya nakatingin sa mid, kaya laki ng coverage na ako dito ng Super Prince. By the way, si Lina na yan Yeah. Yung si Lina kaya humawak ng mid mag-isa, pero sabi ni King Kong, pre, tutulungan kita. Pamilya tayo dito. Padoblehin pa natin yung hirap, di ba? Oh. And with that, kahit si Sanji aware siya, hindi rin naman na-force doon yung kanyang flicker. Pero balik tayo sa storya, tapatang Hayabusa at Ling, mamaya yung makikita rin natin. Oo, importante rito yung gamitan ng mga shadow, yung gamitan ng Tempest of Blades, even yung cooldown ng Pinch Poise. Dapat telegraph dito ng TLPH. Same thing with the Onyx Philippines, yung pag-force ng shadow tulad ng ginawa nila sa Team Falcons last time kay Kyle TC. At ngayon, tititingnan natin kung ano nga ba yung next target nila. Kasi less than 1 minute, magre-respond yung pangalawang pagong. Pero for now, nagiging tahimik yung mapa. Pero ito yung nakakatakot pag tahimik May papuntang bagyo. Ayan na may mga bagyong nagaganap din dito sa may top lane. 8 seconds para sa ikalawang objektiba, which is yung pagong. At critical ang sitwasyon ni Sanji at ni Super Prince na nagkabakbakan ata. Yun yung mahirap di ba? Na sinasabing natin kanina pa, you have the momentum here for Super Friends. At afford niya na kulitin, ipoke yung ganun na Louie ni Sanji. Oo, kasi no commitment Kumbaga, very soft lang na magpapato ng pana, maglalagay ng mga trap, and ganoon naman talaga trabaho ni Selena, maglalagay lang ng mga vision around these objectives, and hinahayaan lang nila na tumakbo yung mapa para makapag-farm si King Kong. Okay, kung sila nagamit at tinawag agad yung tropa, si Kera pupunti rin. Ayun nila! Napatay kagad, ladies and gentlemen, Diversion? Team Liquid Philippines. Pero may diversion play bang gagawin? Doon sa may bandang itaas ay focus lamang ang Onyx Philippines at yung pagong ay available na rin. Okay, magmamadali yata dito sila King Kong. Even though there's JP, pero nandyan ang Quad Shadow, may threat na pwedeng umagaw. Okay, wala rin naman yung retry holder dito ng Team Liquid Philippines. So most likely ibibigay ito ng Onyx. Pero si Sanford talaga, ito na naman yung mga buy time na ginagawa niya. Yun na yung grab. Dadalhin doon sa tropa. But the Guardian, nagamit si Sanji ang naabutan doon sa may bandang likod. Si Kevin nilalabag yung isa Zaman Force. Pero sa likod, may tapos yung blade mula dito kay King Kong. At napatay na kagad si Sanji. Ngayon naman si JP napatay din. Si Sanford ay delikado rin ang sitwasyon. Si Kera ay mamapatay din. Sa kamay dito ng Team Liquid Philippines. Habang si Brusco ay tumumba. Kirk! Ito na yung habulang nagaganap. Oh my goodness! Tumagal yung team fight enough for TLPH to fight into the Harit na wala yung Zaman Force, walang Tempest of Blades, and Oheb outlasting the team fight against Onyx Philippines. Yeah, gusto ko lang i-highlight, grabe yung tumbling iwas ni Oheb. Oh. As long as di siya tatamaan ng pana, okay Kumbaga, ang sabi niya rito, kakampi ko na lang sarili ko. Bakala ka na kung sino tamaan ng pana, kung sino tamaan ng Zaman Force, as long as ligtas yung Granger. And tamang punish yun kasi nung na-exhaust lahat ng tools dito ng Onyx Philippines, hindi na nila malabanan yung Granger. And with that, nakita nga natin na buong akala natin, bagsak na dito yung TLPH, but for them, as long as Oheb is alive, nandun yung damage siya, pwede lang ipang-punish. Ang ganda nung ganda nung attempt nung Onyx Philippines sa turtle take kasi hinintay pa nila yung shadow na maubos. And alam nila walang skills yung TLPH, wala ring shortcut dahil nga ginamit sa bottom lane, naharangan na rin yung shadow, pero nanlaban pa sila sa mid after mag-re-engage ni Sanford na exhaust yung Zaman Force. It felt like they could have fought TLPH at that point, pero si Sanji at si JP lang nakuha nila Yung mga damage dealers buhay pa Yeah, and kung babasihan din natin yung stand doon ni Sanford, parang sabi ko, ang lalim niya masyado. But that was really the plan. Ihain yung sarili niya. Oo, body sacrifice. Oo, yun naman talaga importante. No? Alam mo, pag mga XP laner, nagbago na talaga yung laruan. Dati, more on damage. Pero ngayon kasi, dahil nga naka-assassin sila, kailangan nila ng hero na kung saan ay magsusok ng damage, magiging sponge, sa-absorb lang lahat.
At iyon ay nasa katauhan na ngayon ni Sanford. Yeah, you have to be really flexible if you're onto the XP. At ngayon, Lord na. ang bilis ng transition ng TLPH dito sa Lord na mukhang may aabutan pa ba sila Brusco at King Kong. Oh, Naman, JP! nasa sinalubog doon. Tumama yung Abyssal Arrow doon sa sa Lito Wanderer. Malayang nakuha yung Lord ng Team Liquid. Pero midnight yung reaction dun kay JP. Oo, ang bilis eh. Sinalubong. Alam niya saan dadaan eh. Sabi niya, nagdiling din ako dati ng mga kapanahunan ko. Alam ko dito ako dadaan eh. And bumaba si King Kong, nakalibre ng Lord ang Team Liquid Philippines ngayon, and pwede nila magamit to para makuha yung jungle side ng Onyx Philippines. And they could still punish na nga lang din dito yung mid lane inner turret ng Onyx Philippines. And talking about that, yun yung reflexes na hindi talaga mawawala kay Daddy JP. Carl? Oh. Nahihirapan sila dito, Carlito at Chase, itong si King Kong. Meron atang anime battle dun sa itaas. Ito, nagkakitaan na. Alam na na Ita? si King Kong ay Mabol? nandun sa itaas. Carlito Dinisiplina. ay sumilip na rin. Grabe, disiplina ni King Kong dito. Oy, babalikan. Pwede pwede Oh. mag-round 2. Partida, walang purple yung walang purple yung Hayabusa. Si Carl Tizzy, yung aggressor, pero alam ko si King Kong hindi siya pwede pumalag dito. Yeah. Dahil kapag bumaba, yun lang bumaba. Libre na yung baba. Okay. Ang tagal ng balik niya na. Ngayon, may naganapan na naman sa gitna. One shadow out from Carl TZ. Pero sinulubog lamang ng Onyx Philippines yung Lord na iyon. Pero mapapatay pa rin with that holy blessing. Pero yung arrow tatama, AOG kinasa. Naku, walang tinamaan doon si Brusco. Ito na nga ba? Oh, ladies and gentlemen. Ginawang stack ng Sky Piercer lang si Brusco. Yung sip-sip nung duality. Na-cancel yung isang dash and nakabot din siya ni Sanford. Abot na abot sila ng TLPH and umulan ng mga bala mula kay Oheb and Onyx Philippines. No outer towers anymore against TLPH. And imagine kahit yung Ling hirap na hirap doon sa pag-aakyat bahay niya sa gilid kasi mayroong laging Cartesian na nakaabang. And now Sanford isn't scared sa mga pana ni Super Friends. Ayan, Oo, no? hindi na talaga kasi alam mo, ito na yung mga punto ng game na yung Onyx Philippines yung dapat nakabahan lalo sa mga side lanes kasi dito na yung mangyayari mga pinagbabawal na TP, yung mga pinagbabawal na diversion ni Chef. Oo nga, no, ang dami kasi nila Kaya mga tipi-tipi dito. Imagine mo, may Y-walk, may portal, may diversion. Kung saan-saan, halos 70% na nga ng mapa, hawak na ng TL eh. Lahat ng convenience kinuha na nila. Skyway, NLEX, lahat ng pwedeng daanan. Oo. Meron dito ang TLPH. Ngayon yung daanan na yon. It's up to Brusco and Kirk to put up a roadblock kasi sa ngayon sila yung nabablock sa sarili ng jungle. Oo, boss, kalakalahati lang. Dalawa lang pwede magpakita sa kanyo. Naka-add even tayo ngayon. And Onyx Philippines, si King Kong lang yung pwede sa side lane. Yeah. Siya lang yung pwede sa expressway. Siya lang yung may shortcut may pinch poise Kaso yun nga lang ang problema, mahaba yung cooldown. So very punishable for the side of TLPH. Pero kahit paano, may konting paghinga. Medyo matagal-tagal pa yung setup dito pero inaabangan na yung slow push may top lane. Grabe yung TLPH. Ayaw pa setup yung slow push Grabe. sa Onyx. May end cap din pala dito sa mapa natin. Lagi nakabantay yung mga camera ng TLPH. Hindi ka na sasabihin baka buhulihin ka na lang Oo Boss, nga bawal dyan. Coding ka yata. Oh, ayun na, may diversion. Napupunta lang sa mid, pero nakaset up na yung slow push sa top lane. Okay, ngayon ay magpo-force ng vision sila Kirk dito sa pangalawang pagong ng laban na ito. Okay. Yung araw tatama kay Carl TZ pero tatamaan din ni Sanford dito si Kirk. Okay, lumalayo sila. 16K yung buhay ng Lord. Soft reset ang itatawag ng Onyx Oh! TLPH. Pero si Kirk kagaling na tunan, napakasakit na ng mga Rhapsody dito ni Oeb. Na-stun kasi siya ni Sanford Di na yung Rhapsody na yun. Rapsa talaga. Yung Yun combo ng TLPH, sobrang decisive na nila ngayon. Isang stun lang nag-full commit. Yung TLPH, wala nang slow Lord. Oo. Ginagawa na nila yung Lord turn na usually Onyx Philippines ang gumagawa. Hindi na nagagalit si Oheb. Di na. Nakikita niya na nagumagana na yung pinangako sa kanya Oo. ni Carl TZ. Sabi niya, kung di nyo makukuha yung turtle, yung mga Lord, sige ako nakukuha ng mga turtle tsaka Lord. Kumpleto yung damage nila. May dalawang Malefic Roar dito sa mga damage dealers ng TLPH. Onyx PH has to be wary of the stuns na mga galing dito sa Liquid. At lalo lang tumataas yung real-time win rate currently Brusco? ng TLPH. Ngayon si Brusco, Conceal. naghahanap ng target nasa likod. Pero conceal para dito kay JP. Sino nga ba ang kanilang aabutan? Brusco, Brusco sa Brusco. likod. Nasa likuran na natotad siya dito habang may Oh! nakisama. Force na ko po. Dalawa kagad na patay. King Kong dito ay nagwawala With the na. crowd. Diversion play sabay with the crowd. Pero mapapatay pa rin siya. Then Super Friends, 2-man down para sa Team Liquid Philippines. Pero buhay pa rin yung Lord. May 1v1 na naman na magaganap. Buti na nalipat dito kay Super Friends. Pero may mga minions pa sila kasama. Oh, Si Brusco! Carl. Hindi naabutan dito si Cartesi. Pero ready si Carlito dahil nandyan si JP at si Sanford para tulungan siya. Grabe.
Panibagong sandwich play na naman mula sa Onyx. Nahuli si Oheb sa bandang likuran and naandoon si King Kong para matapos yung trabaho. And looking at our instant replay, ito yung tinitingnan natin. Sino ba tatamaan ni Brusco? Ayan, oh, And he si got Oheb. the perfect target, which is si Oheb. Nakalabas siya kaso kumabit na yung damage ng Defiant Sword. Ang sakit nung damage ni King Kong. So kailangan pa rin mag-ingat ng TLPH Yep. dahil yung mga crits na nanggagaling mula dito kay King Kong ay napakahapdi na. Isang baba lang, kalahati ng buhay ng Granger na wala. Kapag nagpatong-patong rin talaga, yan yung sakit ng ulo for TLPH. And as we mentioned, without Oheb, medyo nagpa-falter down yung opensa nila. Oo. Ang ganda sana ng naging idea doon ni Sanji para Yun pa. mag-diversion sa may Winter Crown. Kaya lang ang problema na una din na ma-expire yung Winter Crown bago doon sa diversion. Makakaligtas sana sila doon. Pero kailangan mag-move forward dito ng Team Liquid Philippines. Pero dito mo mararamdaman yung yung momentum shift. Nasa late game na tayo, mahapdi na yung Ling, mahapdi na rin yung Harit. Yeah. Lumalabas na yung mga defensive items from TLPH and feeling ko aabot na naman tayo sa punto na execution battle na naman sa pagitan nitong dalawang to. Plus taking a turn here for Super Prince, nakita ko kanina, Grabe. naka-wishing lantern na rin siya. Yep. So katulad kanina, yung mga traps, masakit-sakit na. At yung chase nila dito, hindi na gumagana basa-basa sa Onyx. Tapang ni Sanford, no? Kung Oo, makikita mo. Ang tapang eh. Alam niya na may mga tao doon sa pixel bush dyan sa gilid Oo. Pero wala siyang pakialam. Bato lang poke lang siya ng poke eh. Oo, kasi alam niya hindi siya yung bibigyan eh. Kasi kapag nag-commit dito yung Onyx Philippines, alam nila, mariread nila kung sino yung mga members na nawawala pa. And so far, yung mga damage output para mapatay dito si Sanford, for sure hindi magpapakita eh. Kasi pagbabaril-barilin sila ni Oheb. And looking at this one din, nakita natin kompleto naman yung mga Kids Midnight. Pero problema for Onyx, ulitin natin yung mid lane. Butas. Oo. May mga turn na ginagawa dito sila Sanji na biglang dumidiretso lang. Yeah. So ang dami kailangan bantayan ng Onyx. Tsaka yung din yung macro advantage, yung meron kang Luyi Yeah. and Chip. Kumbaga kahit saan ka magpunta, covered ka, may diversion ka, meron kang shortcut. So even yung split push na gagawin ni King Kong dito, Meron. might take a while for the setup. So i-abandon na nila yung slow push. Okay, ngayon, kakapit lang si Sanford onto Kirk. Medyo lalalim, pero okay lang. Super Friends trying to find the right target. Pero umaatras lang ang TFH. Yeah, if you're TFPH, this is fine. Pwede ka maghintay kasi yung minion wave sa bottom wave ay papasok yan sa tore ng Onyx. So, etong ginagawang pag-abandona ng Onyx Philippines, kahit hindi nila pansin kasi at some point kailangan may bumaba. Oo Yeah. nga, no? Kailangan may mag-clear talaga at may magre-react at inaantay lang ng Team Liquid Philippines kung sino ba ang maitatalaga ng Onyx. 20k ang buhay ng Lord. Brusco dito ay sumisilip din. Even Kirk, nasasalo niya lang Yeah. yung mga Rhapsody dito. Pero yung Lord ay nakuha ni Carlito. Dami sa play na nagamit na nga rin. Pupuruhan natin rin din si Sanford. Namatay na nga kagad. Kera dito ay kailangan na rin umatras. Pero may mga abyssal arrows pa rin na tumatama. Diversion, Pero may diversion. play Diversion! sila na niluto dito. Hindi ata alam. Ayun, buti na lang may trap. Pero out of the guard dyan ay nagamit ni Brusco. May mga na-exhaust na ultimates. Oo, medyo mahapdi yun for Onyx Philippines. Maganda sana yung preemptive play, yung defensive Avatar of the Guardian. Kaso hindi naman i-commit dito yung TLPH. And even though may Lord ang TLPH dito, hindi rin naman ganun kadali for them to push kasi wala rin silang glue. And also, as you've mentioned, yung threat talaga. Oy, yung oy, Chip oy, oy, and kupo. Luigi, nako si Carl TZ medyo napa-atras Uy! na nga lang din. Pero, op! Kundi ka pa, pero mamamatay ata si Guerra! Naku po, delikado ata ang Onyx Philippines sa pagkakataon nito. Uy, may nakuha na kill. Dalawa kakalilapat pa dito ng Team Liquid Philippines. At diretso na ata ang TL. Yung Lord ay nandun pa. Clear wave ay open pa para din sa Onyx Philippines. At diretso na ang Team Liquid Philippines. At makikita na nga ata natin ang bagong kakatawan sa lakas ng Pinas. Ang kampiyon ng MPL Philippines Season 15. Team Liquid Philippines! The road to immortality ay masesecure ng Team Liquid Philippines. Ang unang team na mag-aangat ng Immortal Cup. For 3 years, kanila ang MPL seasons ng MSC. From champions, now immortals. Oh my G! Maaksyong Game 7 ang ihinatid ng dalawang kupunan na nakikita natin ngayon. Grabe yung puso. But Grabe still- yung tibay. Sobrang proud tayo for our MSC representatives. But pagiging kampiyon, there can only be one dito sa MPL Philippines. Alam mo, talagang proud na proud